Gising, pasok sa work, trabaho, uwi, tulog, repeat. Sa 22 working days sa isang buwan, ramdam mo pa ba ang fulfillment? Napapansin mo pa ba ang anak mo o ang asawa mo o lost ka na sa takbo ng buhay mo? Walang exact figures, globally man o sa Pilipinas, kung ilan ang nakararanas ng existential anxiety. But study shows, maraming tao, lalo na ang mga kabataan at young adults, ay nakararanas ng existential anxiety at psychological distress. Isa lang ang sigurado, hindi ka nag-iisa. I'm ER, ang kakilala mong mahiling magbigay ng unsolicited pero valuable advice. Tuklasin natin kung ano ang existential crisis. Meron ka ba nito? At anong magagawa mo to get through this and finding yourself back in the process? Madalas nalilito tayo. Burnout lang ba to? Depression ba to? Or tamad lang talaga ako? Let's clear this up. Pagod ka na sa ginagawa mo? Burnout or fatigue yan? Nawawalan ka na ng pag-asa? Depression yan. Palagi kang kinakabahan sa mga mangyayari? Anxiety yan. Kung natatanong mo na sarili mo kung may kahulugan o kabuluhan pa ang ginagawa mo sa buhay, yan ang existential crisis. Existential crisis is a deep inner struggle about meaning, purpose, identity, freedom, and mortality. Hindi ka tamad, hindi ka mahina. Nagising ka lang sa tanong na, bakit ko ginagawa lahat ng to? Does it even matter? Hindi mo yan ramdam agad. It can be triggered by major life changes such as divorce, career shift, or aging. Prolonged stress or pag-burnout ka na. When you feel empty even when you achieved a big goal. Nagkasakit ka ng malala or nangungulila ka sa pagpanaw ng importanteng tao sa buhay mo. Or kung biglang nag-slow down ang takbo ng buhay mo na dating sobrang busy. Doon ka biglang titigil at magtatanong, ano ba purpose ko sa buhay? Ito ba ang pangarap kong buhay? Have I been true to myself all this time? Existential crisis is not a mental illness. Rather, it's a sign of growth or transition, and definitely not a weakness. Kung tanungin kita, kung ang lahat ay magiging madali para sa'yo bukas, ano mararamdaman mo? Kung ang sagot mo ay feeling empty pa din, at hindi pa rin humihinto ang mga katanungan sa isip mo, malaki ang posibilidad na existential crisis ang nararanasan mo. Just some reminders. When you feel emptiness for months, if you think hindi mo na nagagampanan ang mga tungkulin mo, di na tama ang mga naiisip mo that might hurt you or other people, di na rin nakakatulog ng maayos, nawawalan ka na ng ganang kumain, at nagsisimula na magkalamat ang ugnayan mo sa family mo, baka kailangan mo na mag-seek out ng professional help. Hindi masamang humingi ng tulong. Hindi yan kabawasan sa pagkatao mo. It means aware ka sa nangyayari sa buhay mo. Hinahanda ka lang para sa next best chapter ng buhay mo. You might ask yourself, anong mababago sa buhay ko? Marami. Wala nang saysay ang old life definitions. Magiging totoo ka na sa sarili mo. Malinaw na kung ano ang mga gusto mo sa buhay. May purpose na ang buhay mo. You'll choose how the rest of your life should be lived, and you will have an authentic direction at hindi lang nakabase sa kung anong success ang sinasabi ng social media. And you will decide who you really are. Purpose is not found by thinking harder. Purpose is built, not discovered. Sabi nga ni Viktor Frankl, Those who have a why to live can bear almost anyhow. ang existential crisis hindi yan tulad ng problema na kailangan ng simpleng sagot. It needs life realignment. Tanggapin mong maraming hindi sigurado sa buhay. Huwag mong labanan ang uncertainties ng buhay. Kumilos ka, dahan-dahan, at ayusin ang buhay mo. Isipin mo kung anong mahalaga sa'yo. Ano o sino ang pinaka-importante sa'yo? Pamilya mo ba? Anak o asawa mo? Ang fur baby mo? O ang natitirang kabutihan ng pagkatao mo? Yan ang magiging gabay mo para gumising at lumaban. Kailangan mo na makikinig sa'yo. Huwag mong sarilinin ang nararamdaman mo. Humanap ka ng taong totoong makikinig sa'yo. Matulog ka. Kung pagod na ang puso't isipan mo sa mga tanong, magpahinga ka, magpalakas ka.
Kung kailangan mo umiyak, umiyak ka. Kilalanin mo ang nararamdaman mo. Pagtapos ka na, bumangon ka. Mahalaga ka, ingatan mo ang sarili mo at kailangan ka ng mundong ito. Lalong-lalo na ng mga minamahal mo na ikaw ang kanilang mundo. Ikaw, ano ang isang tanong na nagpapahirap sa buhay mo? Pwede mo itong i-comment. Kung may kaibigan kang tahimik lang pero halatang pagod na, baka para sa kanya to. I-share mo to sa kanya. If gusto mo pa ng mga ganitong usapan, like and subscribe and let's grow together. In terms of happiness, health, and wealth, let's take it one day at a time.